Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito si kaibigan guys. Bumisita po siya. Siya po yung bumisita dito sa bagong bahay namin. Yung punso po doon. Pinuntahan po niya kung nandoon pa ba yung duwende na pinupuntahan natin. Ngunit wala po siyang naabutan. Kaya meron po nagtanong sa atin. Tugunan na lang po natin. Itatanong na po natin kay kaibigan tungkol po ito sa kaligtasan ni Sara Duterte ngayon. Lalo na itinanggalan siya ng security ni Bronner, no? Napakasakit po ito isipin kung bakit po ganito po ang nangyayari po dito sa ating bansa. Yung Vice President tinanggalan pa. Ano po ang ibig sabihin nito? Kaya kaibigan tay, marami pong gustong malaman po kung ano man po ang inyong makikita ngayon. Tungkol po ito sa tinanong po nila sa atin kung mayroon po ba kayong kaalaman tungkol po sa pagtanggal, no, ng security kaya Sara Duterte. Tinanggalan po daw ni Bronner. Parang hindi na po ito maganda. Kung ikaw yung tatanungin ko, safety pa ba ang Vice President po ngayon? Nako guys, naalala ko na, ipinapaabot na po ito noon ni kaibigan na delikado nga ang kanilang buhay ngayon. Lalo na alam po nila na si Sara Duterte ay mananalo sa halalan po ngayong 2028 kung sakali man matuloy po yung halalan po ng presidente. Ito po ay nakita ng ating kaibigan na hindi po maganda ang ligtas ba na kanyang pamumuhay po dito sa bansa natin, dahil po alam po ng kalaban na si Duterte po talaga, si Sara Duterte po talaga ang magiging leader nito dito sa ating bansa. Kaya kaibigan, bakit po tinanggalan po? Mas lalo itong delikado ang buhay po ni Ma'am Sara nito kapag walang sa kanya magbantay. Grabe guys, hindi natin maintindihan, kaya mas lalong naguguluhan po yung tao. Kaya hindi po ma-solve po yung problema. Nakita ng ating kaibigan ngayon sa kalagayan po ng mga Duterte. Tandaan po natin guys, delikado po ang buhay po ng mga Duterte ngayon, dahil po alam natin na at alam na po yung mga kalaban po nila na siya na po talaga ang susunod na magiging presidente dito guys. Alam natin maraming bumabaliktad po ngayon. Makikita po natin sa social media kung gaano karami. Natatakot lang si kaibigan dahil po tinanggalan, hindi po maganda, no? Mahirap po talaga kung mayroon pong hatag o guan ba kanang patupad na patanggalan. Ngayon, tinanggalan na po. Nakakawa po talaga yung Vice President po natin, dahil po hindi po safety po ang kanyang buhay, dahil po sa mga tao na marami pong nagagalit sa kanila, lalo na po ngayon na ito ay makatawid, no, hanggang sa halalan sa 2028. Ito po talaga yung pinakadelikado ngayon po. Sana po ay makatawid si Ma'am Sara Duterte sa 2028 sa halalan po ng presidente. Nakita ng ating kaibigan, delikado po ang kanilang mga buhay. Kaibigan, oo nga. Kaya magpasalamat po ako dahil po nandito kayo. Oo, yun po ang gusto po nilang malaman. Kung hindi po ba safety si ma'am, or safety pa ba, or bakit po tinanggalan? Mayroong plano na hindi maganda guys, sabi ng ating kaibigan. Kapag ang isang tao tinanggalan po ng security, hindi ka na po talaga secure, di ba? Yun po ang totoo. Kasi wala na pong nagsunod-sunod sa mga ba, no? Kaya dapat po ngayon panawagan po ng ating kaibigan, kahit wala mga problema po ang nangyayari pa sa mga Duterte, pero dapat po kayo mag-ingat, dahil po nakikita ng ating kaibigan, kapag tinanggalan ka, ibig sabihin nito meron silang hindi magandang gawin sa iyo o plano. Kaya kaibigan, salamat po sa inyong ipinapabot. Ito po yung ipinapaabot ng ating kaibigan ngayon. Kung mayroon na mag-volunteer na bantayan ang ating Vice President, ay sana po gawin po ninyo hanggat hindi pa huli. Kasi marami na po talaga maghahunting po sa mga Duterte nito.
Kasi alam na po ng mga kalaban kapag ito ay mananalo sa halalan po sa 2028, alam natin kung saan po populutin po yung mga kalaban nito. Lalo na maraming nagdidiin sa kanya ng mga senador o anumang yung mga tungkulin po dito sa ating bansa ay napaka delikado po kapag si Sara Duterte po ang makapaglingkod na dito sa ating bansa. Sigurado pagsisihan po ng lahat na lalo na po yung mga tao nang didiin sa kanila. Alam natin mayroon pong malaking kasong haharapin po din po yung ating presidente kapag ito ay mananalo. Si Sara, alam natin makukulong po talaga. Yun po, ngayon po hindi po talaga matatablan pa si BBM ngayon dahil po alam natin kapag ang isang presidente ay nasa posisyon pa siya ay hindi po basta-basta na makasuhan. Kaya tiisin na lang po natin, basta wag lang po tayong gumawa ng kasamaan. Ito po yung last nating katanungan, kaibigan. Tungkol po ito sa mga tao na kapanood sa iba na sabi po nila itiit, gusto ko talaga na malaman kung sino po ba talaga ang susunod na presidente. Guys, alam po natin guys kung sino. No, kaya si Ma'am Duterte ngayon, dapat po mag-ingat siya sa kanyang buhay kung saan man siya pupunta. Dapat po mayroon po makaalalay sa kanila dahil alam po natin maraming maghahunting nito at marami po talagang nagpaplano na hindi maganda. Kasi po alam po nila kung saan po sila pupulutin na. Kapag ito ay makaupo sa pagkapresidente, sigurado yung mga kapulisan na nagdidiin sa kanila, lalo na sila Torre at saka yung Brunner, impatso ang labasaan ni guys. Tandaan po natin ito po yung masabi ko at masabi ng ating kaibigan noon, pagsisihan po ng lahat ng nagdiin po dahil po maraming gusto po makaupo na po talaga si Sara Duterte sa pagka-presidente. Kaya tiisin man natin ngayon, pero alam natin darating ang panahon na mayroong halalan sa pagka-presidente. Kaya sana po hindi lang po tayo gumawa sa kasamaan, hindi tayo gawa ng mga bawal po sa ating bansa na mga batas. Kung tayo ay nagkakasala, siguradong mayroon tayong kalalagyan. Dapat po ay kung ano man po ang ating nasa puso na hindi maganda, wag po natin pa intulutan na matuloy po yung mga kasamaan po nasa puso natin at isipan. Kaya salamat po sa mga nagpatanong nito dahil po ay napakahalaga po itong ipinapaabot po natin. Ito lang po masabi ng ating kaibigan, hindi safety daw ang kalagayan po ni Ma'am Sara. Sinabi na po nila noon kahit hindi pa siya tinanggalan lahat ng mga security niya.